Okay, sa pagpapatuloy nga ng mga balitang pinapanood natin na may kinalaman dito sa summit o sa meeting ni Trump at saka ni Putin para sa kapayapaan, mga tol. Ang sabi rito sa report, basahin natin mula rito sa WION. US President Donald Trump said on Saturday, sabi daw ni Donald Trump nung Saturday, that Ukraine should make a deal to end the war with Russia. Kailangan kayo na ang makipag-deal sa Russia. Sabing gano'n ni Trump doon sa Ukraine. Kayo na makipag-deal. Wala nang nagawa si Trump, mga tol. Actually, wala nga silang napag-agrihan doon sa meeting nila about sa kapayapaan. Sabing gano'n dahil Russia is a very big power and they're not. Which is yung Ukraine ang tinutukoy niyang hindi. Mas makapangyarihan at mas malakas ang Russia kumpara sa Ukraine. After a summit where Vladimir Putin was reported to have demanded more Ukrainian land. Ayon sa report, matapos nung summit na yon, mga tol, nagde-demand si Putin ng mas marami pang Ukrainian land. Sa madaling salita, gusto mo ng kapayapaan, isuko mo sa amin ang iyong teritoryo. Which is bago pa man mangyari itong meeting na to, sinabi na ni Zelensky wala siyang ibibigay na anumang teritoryo o lupa ng Ukraine sa mga occupier. Sa madaling salita, mga tol, may aasahan ba tayo ritong yakapan? O tuloy-tuloy pa rin ang magiging bombahan, mga tol. Alamin natin ang buong detalye mula rito sa WION. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Ito, historic to, mga tol. Baka sa isayang pagharap to. Pero ano naman in fairness naman kay Trump, trinay niya sinubukan niya pa rin kung kakayanin niyang i-push, itaguyod yung kanyang hinahangad na ceasefire. Trump-Putin meet. Now, a day after the Alaska summit, outlines have emerged of peace proposals discussed by Russia's Vladimir Putin and his U.S. counterpart Donald Trump. According to reports, which cited official sources, Russia proposed relinquishing tiny pockets of occupied Ukraine, and in return, Kyiv would cede swathes of its eastern land, which Moscow has been unable to capture. Trump had confirmed in an interview with Fox News that he and Putin discussed land transfers along with security guarantees for Ukraine and had largely agreed. So yun ngayon na pag-usapan nila, land transfer. Land transfer, mga tol. Sa madaling salita, gusto na talagang amin na yan, part na yan namin, bansa na namin yan, teritoryo na ngayon ng Russia yan, mga tol. Medyo mabigat na desisyon ngayon ng kinakaharap ng Ukraine dahil dalawa ang pagpipilian nila isuko o lumaban. Kahit na magkaubusan na. Kasi mga tol, kung ilalagay natin yan sa ating sitwasyon para mas maintindihan natin. For example lang, mga kapatid, sinasakop ng ibang bansa yung ating mga teritoryo. Tayo mahina, hindi natin kayang tapatan yung kanilang puwersa. Diba? Ang dami nang nasisira. For example lang naman to, mga tol, ang dami nang nasisira sa atin pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake nila. Though may mga tumutulong sa atin, pero ang Amerika, eto mga tol, si Trump walang balak makipaglaban. Ang gusto niya, mga tol, kapayapaan. So dito, mga tol, sa Pilipinas, medyo ilagay na rin natin na ito yung pwede nating asahan. Hindi maikipaglaban ng Amerika para sa Pilipinas. Bagkos naghahangad sila na maitigil na o matigil na ang kaguluhan. So para matigil ang kaguluhan, ito ang dinedemand ng mga kalaban ng Pilipinas, ang kalaban ng Pilipinas. O isuko nyo na yan, teritoryo nyo na yan. Tanong, mga tol, anong gagawin ng presidente natin? Regardless, mga tol, kung si BBM man yan o ibang presidente. Basta anong gagawin ng presidente natin? Diba?
itutuloy niya ba yung nasa awit natin ng mamatay ng dahil sa'yo o para hindi tayo mamatay, isuko na lang natin yung ating teritoryo? Ganon yung kinakaharap ngayon ni Zelensky mga tol kasi ang dinedemand ni Putin para sa kapayapaan mga tol, eto na nga ayan ang nakalagay sa title mga tol Russia-Ukraine War, Trump conveys Putin's demand for more Ukrainian territory. Siyempre, pag sinabi nating for more Ukrainian territory, ibigay mo kung ano yung hinihingi niya, hihingi pa ulit siya hanggang sa wala nang matira sa'yo. Sources said under the proposed Russian deal, Kyiv would fully withdraw from the eastern Donetsk and Luhansk regions in return for a Russian pledge to freeze the front lines in the southern regions of Kherson and Zaporizhia. Post-meeting with Putin, Trump briefed Zelensky and European leaders on his summit discussions. Trump said Ukraine should make a deal with Russia because Russia is very, very big and they are not. Very, very big and they are not, which is true naman mga tol. Kita naman natin kung gaano ka-tiny, kung gaano kaliit mga tol ang Ukraine kumpara mo sa Russia, di ba? Tapos napakayaman pa ng Russia dahil biggest exporter sila ng ng langis sa buong mundo. Hindi nga sila tinatablan ng mga paninindak ng NATO, ng European Union at saka ng US. Hindi nga sila tinatablan ng paninindak ni Trump, 'di ba? Nagbigay na ng 50-day ultimatum, naging 10 days to 12 days na, 'di ba? Pero wala pa rin. Look, Russia's a very big power, and they're not. They're great soldiers, and they have great, but they also had the best equipment. They had our equipment, and I gave them javelins, if you remember, in my first term. In fact, there was a statement, I gave javelins. You remember this? So nagbigay siya ng mga equipment sa Ukraine, pero hindi pa rin sapat yun para sa Russia. Putin's offer ruled out a ceasefire until a comprehensive deal is reached, blocking a key demand of Zelensky, whose country is hit daily by Russian drones and ballistic missiles. Zelensky said Russia's refusal to accept a ceasefire was complicating efforts to end the war. He expressed skepticism about the future, pondering over the bigger question, which is how to get Russia to have the will to implement far greater peaceful coexistence with its neighbors for decades. Zelensky is due to travel to Washington on Monday to discuss with Trump a possible settlement of the full-scale war. Yan ang aabangan natin mga tol kung ano yung magiging pagpupulong o paghaharap ni Zelensky at saka ni Trump. No? Kasi mga tol, medyo mabigat talaga yung hinihingi ni Putin. Ako man hindi ko maisip kung ano ang desisyong gagawin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kung ikaw tatanungin, for example, ikaw ang Ukraine President, 'di ba? Ibibigay mo ba yung hinihingi ni Putin o lalaban ka na lang kahit na alam mo may posibilidad na talagang lipulin kayo? No? Ano sa tingin mo, no? Comment ka sa ibaba. Reports say European leaders are invited to come along with Zelensky. The French presidency, meanwhile, said the leaders of Britain, France, and Germany will host a video call on Sunday involving Kiev's allies in a coalition of the willing to discuss steps towards Well, eto namang mga tutulong naman to peace in Ukraine. Alright mga kapatid, ayan na nga nasaksihan natin. No? Ayon sa report, nagdedemand si Putin ng marami pa, more Ukrainian territory mga tol. So ayan ang kinakaharap ngayon na problema ng Ukraine. So hindi siya nalutas ni Trump at ang sabi nga ni Trump, kailangan na talagang Ukraine na makipag-deal sa Russia. No? Sabi rito, sabi ni Trump nung Saturday, Ukraine should make a deal to end the war with Russia because Russia is a very big power and they're not. After a summit where Vladimir Putin was reported to have demanded more Ukrainian land. Naku po. Anyway mga kapatid, bilang mga tao rito sa ating daigdig o kaya kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ano ang iyong magiging desisyon? Pwede mo yang i-comment sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.